Sa nakaraang kwento ay makikita natin na sinampal ni Yizo ang isang babae. Hindi alam ni Seiroy ang tunay na nangyari kaya sinabi niya na kailangan niyang humingi ng tawad. Nagsinungaling siya at sinabing ang aking ama ay namatay dahil sa babaeng iyan. Sumakay sa sasakyan at inasar pa si Seiroy dahil naloko niya ito. Ang personalidad ni Yizo ay talagang pasaway katulad ni Seiroy. Madalas niyang pinapasakit ang ulo ng prinsipal ngunit wala itong magawa. Kasabay nito ang paglalahad ni John Won ng planong magbubukas ng inuman sa kalye ng Itaewon. Nang hindi inaasahan ay tumutol dito si Suha. Nakita ng Pangulo na hindi makatwiran ang plano kaya pinunit niya ang papel at sinampal ito sa muka. Dahil ang iba nilang negosyo sa Itaewon ay 3 buwan nang nalulugi. Dahil doon, lahat ng negosyo nila sa Itaewon ay kay Suha na pinagkatiwala. Nagalit si John Won at pinagbantaan si Suha, pero pumalag ito at sinabing, "Sigurado ba na ikaw ang tagapagmana? Dahil ang iyong ama ay may isa pang anak sa labas. At ito ay ang kaibigan ni Yizo na si John So." Sa kabilang banda ay makikita natin si Yizo at John So na sumakay sa isang motorbike para pumunta sa Itaewon. Nang hindi inaasahan dahil sa biglang pagpreno ay lumipad sa ere si Yizo at nagkataon naman na doon din si Seiroy. Nang makita ang panganib ay mabilis siyang sumugod at sinubukan saluhin si Yizo. Subalit nang makita niya ang mukha nito ay naalala niya ang babaeng walang modo. Pumunta ang kaibigan at tinanong kung may nasaktan. Magsasalita pa sana si Seiroy pero bigla itong nawalan ng malay. Dinala nilang dalawa si Seiroy sa ospital at sinabi na bumagsak ang katawan dahil sa sobrang pagtatrabaho. Nalaman ng Pangulo na nagbukas ng restaurant si Seiroy sa Itaewon kaya inutusan niya si Suha na siraan ito. Naguluhan si Suha dahil mahal niya si Seiroy pero kailangan din niya ng pera. Sa kabilang banda ay nagising na si Seiroy sa pagkahilo. Sinabi ni Yizo na ang kanyang ginagawa ay makaluman ng paraan. Kaya inalok niya na tuturuan siya kung paano mag-advertise sa social media para mas mabilis umunlad ang negosyo. Pero walang komento si Seiroy at umalis. Noong gabing iyon si Yizo at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa Jange Restaurant para ma-experience. Sobrang busy ng lugar dahil maraming customer. Sa loob ay napansin ni Suha na mga minor edad pa ang mga ito kaya pinalabas. Napagdesisyonan ng tatlo na puntahan ang Danbam sa tapat lang nito. Sa pagpasok ay nakasalubong nila si Seiroy. Dahil walang customer ay tinanggap pa rin nila kahit alam nila na underage pa ang mga ito. Si Yizo ay umupo upang kumain. Napansin niya na kaya walang customer ay dahil luma na ang lugar. Samantala si Seiroy ay nag-ikot-ikot upang malaman kung paano nakakaakit ang ibang restaurant ng mga customer. Habang nasa kalsada ay hindi sinasadyang makita siya ni Suha. Sinabi niya na hindi niya maintindihan kung bakit wala siyang customer sa loob ng 2 buwan. Pagdating nila sa Danbam Restaurant ay nakita ni Suha ang mga minor edad na kumakain. Kaya agad siyang tumawag ng pulis. Sa loob ng restaurant ay nakita niya na ang mga kaibigan ni Yizo ay walang respeto sa mga empleyado. Agad naman siyang sinaway ni Seiroy dahil ito ay lasing. Pero pati siya ay nadamay. Hinawakan siya sa leeg at sinuntok. Sa hindi inaasahan ang empleyado ni Seiroy ang natamaan. Gumanti ng suntok at nawalan ng malay ang binata. Kinuha niya ang kumukulong sabaw at binuhos sa kanyang paa. Sa oras na ito ay dumating ang mga pulis at sinabi na may nag-report na mayroon daw mga underage dito. Ang resulta ay inaresto silang lahat at dinala sa istasyon. Ang normal na parusa ay kailangan nilang magsara sa loob ng 2 buwan. Ikinagalit ito ng kasama. Sa sandaling ito si John Won ay nagpakita upang kunin ang kanyang kapatid ayon sa utos ng Taikon. Tumawa siya na parang baliw nang makita si Seiroy na nabigo ng ganito. Nakita ng pulis na anak ito ng Taikon ay agad naman itong pinakawalan. Sinabi ni Seiroy na bakit nila ito pakakawalan pareho naman silang may kasalanan. Dahil ba anak ito ng mayaman? Hindi maintindihan ni Seiroy kung bakit takot ang mga pulis sa anak ng Taikon. Pagkatapos magsalita ay umalis ito. At agad naman siyang sinundan ni Yizo. Sinabi sa kanya ni Yizo na, "Nababaliw ka na ba? Ang pagsara ng 2 buwan ay hindi magre-resulta sa iyong pagkalugi." Lumapit si John Won at nagkwento kung paano niya pinatay ang tatay ni Seiroy. Pinigilan ni Seiroy ang sarili dahil ang pagkakamali sa nakaraan ay nagturo sa kanya ng aral. Sinusubukan ni Seiroy na habaan ang pasensya ngunit si John Won ay labis na mayabang. Kaya sinabi ni Seiroy na bubuksan niya ulit ang kaso ng kanyang ama at magbabayad ka sa iyong mga kasalanan. Nang marinig ito ay nakaramdam ng takot si John Won. Habang si Yizo naman ay nagsimulang maging interesado. At determinado siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para matulungan siyang makapaghiganti. Agad na nag-online si Yizo at naghanap ng mga impormasyon tungkol sa kaso noong taon na iyon. Dumadaan siya araw-araw sa restaurant kahit na ito ay sarado. Makalipas ang 1 linggo ay bagong taon na at lahat ay nagsama-sama para ipagdiwang ang bagong taon. Pumasok si Yizo sa isang bar upang ipakita ang kanyang ID card na siya ay 18 taon na.
Kahit nakikipag-inuman siya sa kanyang mga kaibigan ay hindi siya masaya. Dahil naiisip niya si Seiroy ang taong tumulong sa kanya noong araw na iyon. Maliban sa kanya ay wala na siyang ibang naiisip. Sa kabilang banda, nagkita si Seiroy at Suha sa parehong bar. Hindi niya alam na ito ang nag-report sa kanya sa mga pulis dahilan para maisara ang kanyang restaurant sa loob ng 2 buwan. Pagkatapos uminom ay gusto na ni Yizo na umuwi. Pero sa pagkakataong ito ay hinabol siya ng manyakol na kainuman at gusto siyang tikman. Hindi niya ito pinansin ngunit patuloy pa rin siya sa panghaharas. Kaya hinagisan niya ng pera at pinalayas. Nakaramdam ang lalaki ng pang-iinsulto kaya agad niyang sinampal si Yizo. Sa sunod na pag-atake ay binalibag na siya ni Yizo sa lupa. Ngunit lalo itong nagalit, wala siyang magawa kundi tumakbo hanggang makarating sa maliit na eskinita. Pumasok siya sa banyo ng mga lalaki at dito ay nagkita muli sila ni Seiroy. Nahiya si Seiroy ngunit ngumiti lang si Yizo. Ilang sandali ay dumating na ang manyakol. Sinusubukan niyang kumalma pero gusto niyang kaladkarin si Yizo. Para makalusot ay nagpanggap ito na kanyang boyfriend. Pero nakita ni Seiroy ang sugat sa mukha ni Yizo kaya alam niya na may mali sa nangyayari. Sa pagkakataong ito ay humingi na nga ng tulong si Yizo. Kaya agad namang binugbog ni Seiroy ang bastos na lalaki. Pagkatapos ay lumabas silang dalawa at tumakas. Nagkataon naman na nakasalubong nila si Suha at sabay silang tumakbo. Nang tuluyan na silang nakalayo ay tinanong ni Seiroy si Yizo kung ayos lang ito. Nakaramdam naman ng selos si Suha at niyayang umuwi si Seiroy. Ngunit pinigilan sila ni Yizo dahil gusto niya pang yayain uminom si Seiroy para magpasalamat. At sinabi rin ni Yizo, natutulungan pa niya si Seiroy sa pag-promote ng kanyang negosyo sa Instagram. Nang kumuha ng tubig si Seiroy ay nag-usap ang dalawang babae. Sinabi ni Suha, na may gusto sa kanya si Seiroy noon pa man. Nang marinig ito ni Yizo, ay sinabi rin niya na gusto niya si Seiroy. At naging intense na nga ang pag-uusap. Sinabi ni Suha, na diba, nang dahil sa'yo kaya sinarado ang restaurant ni Seiroy. Ngunit si Yizo ay lubhang matalino kaya ibinalik niya ang pambibintang kay Suha. Na diba ikaw ang nagsumbong sa pulis? Tumahimik si Suha dahil guilty. Sinabi din ni Yizo, na alam mong may gusto sa'yo si Seiroy kaya malakas ang loob mo na saksakin siya sa likod. Inamin naman ni Suha ang ginawa at sinabing, kahit ano ang gawin ko ay gusto pa rin ako ni Seiroy. Nang makabalik na ang pogi ay sinabi na ni Suha ang totoo na siya ang nagsumbong sa pulis. Akala niya ay patatawarin siya ni Seiroy dahil gusto siya nito. Ngunit baliktad ang nangyari. Nadismaya si Seiroy sa pagtraidor sa kanya. Dahil sa sobrang kahihiyan ay kinuha niya ang bag at iniwan silang dalawa. Nanatili ang dalawa at patuloy sa pag-inom. Dito ay itinuro ni Yizo ang lahat ng mga diskarte na kailangan ng restaurant mula sa design hanggang sa staff at menu. Bigla na lang nakatulog si Seiroy dahil sa kalasingan. Hindi maintindihan ni Yizo kung bakit nahulog ang loob nito sa kanya. Inakay niya ito at binigyan ng isang halik. Biglang nagising si Seiroy sa isang ospital wala itong maalala sa nangyari kagabi. Sa oras na ito ay nag-uusap si Yizo at ang kanyang nanay. Sinabi niya na may nagugustuhan siyang isang lalaki at sinabi niya na siya ngayon ay nasa mahirap na sitwasyon at may sama ng loob dahil pangalawa lang siya sa puso ng lalaki. Pinigilan siya ng kanyang nanay dahil takot na baka masaktan lang ito sa huli. Nag-iisip si Yizo kung itutuloy ba niya ito o ititigil na. Nag-flip siya ng barya, kapag tao ang lumabas ay titigil na ito. Tao ang lumabas ngunit nahulog, kaya kinonsider niya na kabaliktaran ito. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa resto ni Seiroy nang makita ay lalo pa itong na-inlove. Nagpa siya si Yizo na siya ang magiging manager ng restaurant para matulungan siyang makamit ang hindi natapos na pangarap. Sa hindi inaasahang pangyayari ay dumating ang anak sa labas ng Taikon at gusto ring magtrabaho. Si John So ay anak sa labas kaya palagi siyang sinasaktan ni John Won habang ang ina ay sumama sa ibang lalaki kaya naiwan siyang mag-isa. Pati ang galit na Taikon ay pinalayas din siya. Sa loob ng maraming taon, si John So ay namuhay na parang ulila. Kailangan niyang gawin ang lahat para mabuhay. Nakita niya ang kabaitan ni Seiroy kaya gusto nitong magtrabaho para sa kanya. Ang buong restaurant ay may 5 tao. Sinabi ng isa, na ang ganito kaliit na resto ay hindi na kailangan ng manager. Ngunit mabilis na tinuro ni Yizo ang mga mali ng restaurant. Una, ang pag-serve ng pagkain ay hindi kaaya-ayang tingnan. At ang menu ay walang tipikal na pangalan na nagpapahirap sa customer na pumili. Isa pa, ang resto ay dapat may design ang background para sa mga customer na naka-dine in. Saka ang mga pagkain ay hindi maayos ang pagkaka-plating at nung tikman ang isang piraso ay nasuka ito. Pagkatapos marinig ang mga sinabi, ay labis na humanga si Seiroy sa kanya at agad siyang ginawang manager. Hiniling niya sa lahat na sundin ang bawat utos ni Yizo. Kasabay nito ay natuklasan ng chairman na ang babaeng direktor ay nakabenta ng maraming shares sa korporasyon.
Sa ganito kadaming shares na nabili ng taong ito ay pwede siyang maging top shareholder at maaari na niyang paalisan sa trono ang chairman. Nag-aalala ang chairman kaya mabilis na pinuntahan ang babaeng direktor at tinanong kung sino ang taong ito. Sa resto, ay pinag-iba ni Yizo ang pader sa gitna para mapalawak ang lugar. Ginamit niya ang talento sa pagdidesign para pagandahin ang paligid. Hindi nagtagal, ay napakaganda na ng lugar para sa lahat. Kinabukasan ang restaurant ay handa ng magbukas. Kumuha sila ng ilang mga litrato at nag-post sa social media para i-promote ang resto. Sikat si Yizo sa Instagram kaya maraming tao ang interesado kaya salamat sa kanya. Sumikip ang Danbam dahil maraming customer ang pumunta at may nakapila pa sa labas. Kahit sobrang busy ay masaya pa rin ang lahat. Galit na galit si Suha sa nakikita. Habang si Seiroy ay pinagmamalaki si Yizo dahil sobrang laki ang kinita nila sa araw na iyon. Kinabukasan, naglalakad ang chairman at si Suha sa Itaewon Street para suriin ang sitwasyon ng kanyang binuksan na resto. Sinabi ng chairman, na gusto kong pakasalan mo ang aking anak na si John Won. Pero galit si Suha sa lalaking iyon kaya hindi na siya sumagot. Ilang sandali ay nadaanan nila ang Danbam Restaurant nang makita na maraming customer. Ay inutusan muli ng chairman si Suha na siraan ito. Makalipas ang ilang araw ang restaurant ay malakas pa rin tulad ng unang araw. Dahil nakalive ang tagaluto ay si Seiroy muna ang nag-duty sa kusina. Hanggang dyan na lang muna. At abangan ang susunod na kabanata.